Dito na naman kami sa Innisfil Yard sa Kelsey. So kasama ko ulit sila Apple, si Noel, si Romer. Good afternoon, guys. So shoutout nga pala kay nag-comment si Sir Arnel Esteban, yung boss sa Tugo. Yung boss natin sa Tugo. Nag-comments pati si Froilan, shoutout kay Froilan. Yung checker natin sa checker natin si Froilan, hindi mo kilala? Saan yan? Sa Manikter? Tama ba? Oo. Sa Shipout. Yun, shoutout din kay Muning. Si Muning hindi niya nabanggit. Si Muning. So yun, punta muna kami ng palengke at mamamalengke. Mahirap naman magpunta ng palengke kung hindi mamamalengke. Sablay. So may nagtanong nga pala kung anong agency raw tayo nakaalis at kung may placement fee. Yan. So kami guys lahat nakaalis sa Mercan Canada Employment Philippines sa sa Robinson Ortigas 5th floor. Then yung wala kaming placement fee, wala rin processing fee. Medical lang, medical. Ang gastos nyo medical requirements, pre-med, bali 2 beses mag-medical pre-med pag nag-apply, kung sigurado talagang wala kayong sakit bago i-process nila. Then yun, maraming requirements guys, hindi ko maano isa-isa. Mercan, hindi ako related, hindi ako connection sa, wala kaming connection sa hindi kami connected ng Mercan. So sa mga nagtatanong ng pag-apply, punta lang kayo sa Mercan or meron dyan sa email, nandyan sa ipopost natin, nandito sa screen may email, may QR code. Kung taga-probinsya kayo, pwede kayo mag-apply kahit nasa probinsya kayo, through email lang, online. Huwag kayo mag-a-apply sa Facebook kasi kagabi sino ba yung may nag-reply daw doon sa comments, Big Fred pa So si Big Fred pa mismo nag-reply daw sa kanya. Walang nagre-reply sa Facebook kasi marami scammer. So ngayon kung mag-a-apply kayo sa Mercan lang talaga yan, Mercan agency, no placement fee, no processing fee. At yung age limit dyan guys, 25 to 45 years old. 45 lang ba? 45. Kung naka-apply ka na tapos matagal ka nakaalis, 45 ka na, inabot ka ng 47, 48, dahil naka-process ka pa rin, wala nang problema yon. Abutin ka ng overage na, pero naka-apply ka na. Yung kumbaga selected ka na ng employer, walang problema yon. Abutin ka ng kahit 50 siguro. Di ba 50 na yun? Nakapasok siya, 48 lang daw siya, 48 years old. So, di ba walang placement fee? Wala. Wala. So ngayon yung hiring ngayon ng Mercan, yung hiring nila ngayon may IELTS na guys. So yung IELTS, magkano binayaran mo dati, Neil? Nasa 11 natin. 11,000. 11,000 no? So medyo mabigat yun para sa atin kung nasa Pilipinas tayo. Pero wala tayong magagawa dahil yung application na yon diretso nominee. Kumbaga diretso nila i-apply hanggang sa ma-PR ka yung application na yon. So medyo madugo talaga yan dahil kung hindi nyo ma-take ng or hindi nyo mapasa ng one take, mag-take ulit kayo, another 11,000 yun.
CLB5. Sale. Oo, CLB5 ang hinihingi nila. Yung CLB5, hindi ko alam anong meaning na CLB. Canadian language. Band 5 ata. Band 5. Oh, Canadian language band 5. So, yung score doon hanggang 5. Pag bumaba ka sa 5, bagsak ka noon, retake ka ulit. So, talagang medyo mahirap. Mahirap dahil yung gastusin eh. Marami pang gagastusin, no? Magkano na ubos mo nun sa pag-apply? Bukod sa kung hindi ka nag-IELTS. Kaliwa. Hindi nag-ayos. Dito ba kaliwa? Nasa 50 ata. Pwede ba raw kaliwa? Pwede. Almost 50 na rin. Kasama IELTS. Oo. Yun. So medyo hindi naman sabay yung 50,000 na yun. Paunti-unti lang naman hanggang sa maabot yung 50,000. Dahil sa requirements yan napalaki. Opo. Yung mga NBI, pagkuha ng SSS, passport, maraming pre-med, di ba? May pre-med pa. Magkano yung pre-med nun? Puro lang nasa 2,000 lang yun ata. Oh, nasa 2,000 pesos. So ngayon baka nasa 2,000 plus na. Medyo pero 101% legit yung Mercan. Kaya kung interesado talaga kayo mag-apply, sugal talaga yan. Pero hindi naman stop na. May stop siya. So hindi naman kayo gagastos kung hindi kayo selected. Kaya kung selected na kayo, ibig sabihin hire na kayo, magkukumpleto lang kayo ng requirements para i-process kayo sa Canada na, ganon. So kung mag-a-apply ka pa lang, wala pang gastos. Kung ma-select na kayo, doon lang kayo gagastos talaga. Kung Lakad-lakad na Oo. RCC. yung lakad-lakad, no? Mga appointment. So yun, ang kung interesado talaga kayo, willing kayo mag-Canada. Dami palengke. Ano pa yung tanong ng iba? Ayan nga. Basta tayo. Lagpas. Isang pa dati. Ay. So yun. Ayan nga. Iba na review. Ano ba yung tanong ng iba? Pipick up ka na? Oo. Dito yung pick upan natin, di ba? Ay, hindi pala. So guys, bago kayo mag-take ng IELTS, mag-apply muna kayo kung ma-qualified kayo. Huwag basta kayo kumuha ng IELTS dahil masyadong mahal, tapos mamaya pag-apply nyo sa Mercan hindi pala kayo qualified, so sayang lang yung ginastos nyo. So kung taga Davao kayo at na-select na kayo ng Mercan, kung taga Davao kayo, meron diyang school ng IELTS, yung Bertos Learning Hub. So napaka down to earth yung may-ari diyan, napakabait, kaya pwede kayo doon mag-take ng IELTS. So ang may-ari diyan ay si Sheila Saison. Bata pa yung may-ari na yun. Bata pa siya, may-ari na ng school. So yun, sila ay accredited ng Canada. So wag basta-basta kayo mag-exam kung hindi accredited ng Canada yung school na kung saan kayo mag-take ng IELTS. Or magtanong din kayo sa Mercan kung saan dapat kayo mag-take ng IELTS. Basta guys, hindi kami connected ng Mercan, ha. Nagbibigay lang kami ng idea kung paano mag-apply papunta dito sa Canada. So yung shoutout nga pala kay Freddy. Nakilala niya ako, isa rin siya sa nag-i-schooling ngayon ng military, Canadian Air Force. So congratulations kay Freddy. Kilala niya rin si Jessica. Shoutout sa anak ko dyan, nasa Canadian Armed Force Camp. So punta na kami sa Innisfil. So ano bibigay mong
sa IELTS. Naka-experience ka na ng IELTS, di ba? Madali ba? Mahirap. Mahirap. Kailangan talaga. Laralan. Oh. Review. Oh. Pero meron naman sa YouTube. Maraming ano sa YouTube. Right? So yun, kung magtitake kayo ng IELTS, meron din sa YouTube yan, makakakuha kayo ng idea sa YouTube. General, ano ba yun? General training. General training test yung ano. Kailangan merong listening, reading, writing, tsaka speaking. Kasi iba merong IELTS na ano lang pang professional talaga, na dalawa lang din ano niya. So yun, general exam, ayun ko, ang tawag nun, basta general. Dahil yung mga kami nandito sa Canada na, kailangan din namin mag-take ng IELTS. Yun lang kagandahan nun, dahil nandito na sa loob ng Canada. Medyo may panggastos na. Pero kung sa Pilipinas, medyo masakit talaga sa bulsa yun, dahil dati pa yun 11,000, no? So ngayon baka 12 o 13,000 na. So ano ko lang, yung advice ko lang, hindi nyo na kailangan kumuha pa ng reviewer, kasi 5,000 pesos din yata yun. Kung may bayad. Oo, may bayad yun. Yung kukuha kayo ng mag ano kayo sa school ng review. Pero nasa inyo rin yun. Kung gusto nyo mag-review doon sa eskwelahan, talagang parang may teacher yata rin yun, or online din yata yun na reviewer. So para makatipid, sa YouTube na lang kayo, dahil may nag-vlog din na about sa IELTS or CELPIP. So yung meaning ng IELTS guys ay International English Language Testing Test. International English Language Testing System. Yun ang meaning niya. Then yung CELPIP, Canadian English Language Proficiency, tama ba? Program. Basta yun na. Search nyo na lang sa Google. Search nyo na lang sa Google kung anong meaning yan. Yan. Sa mga nag-apply kay Mercan, good luck sa inyo. Good luck. Hindi ko alam kung may trade test pa yan na mangyayari, or online lang yung interview, or pupunta yung employer. So kung interesado kayo mag-apply, huwag nyo na isipin yung gastos, dahil mababawi nyo rin yan. Sila nga, laki ng mga gastos nila eh. Di ba? Yung sa'yo, magkano yun? $19,000? Meron. Magkano sa'yo, Nasa yung nagastos lahat dito sa Canada na? 16? 60. Utang mo? 16? Oo. So 16,000, 19,000. Oo. Sa Canada, Oo. nasa 13 lang. 13? Oo. Sa'yo Kaya po? pinagkakala yun nila. 13. Oo, 13,000. Pinagkakala yun. Bayad na. Bayad na. So, fully paid na kami. fully paid na. Fully paid na. Wala nang utang. Hindi nila namamalayan na tapos na pala yung utang nila, kasi ang sahod dito neto na, hindi na yung pagsahod tsaka ka lang magbabayad. Neto na, hindi nila ramdam na may kaltas sila. 300 kada sahod, 300 O $300 kada kaltas, kada sahod may kaltas sa $300. So kung walang kaltas, mas malaki pa ang sasahurin mo. Pero kahit may kaltas yan guys, malaki pa rin. Yung isang swelduhan mo, parang triplehin pa sa Pilipinas. And on the way kami papunta ng Tangiers. Ganito ka busy yung kalsada guys. Ang speed niyan 100 plus. 120 na 110, 105. 105. So ang tutulin na yan, sigurado mga 110 ng takbo ng mga yon. Pakaiba yun. Parang traffic sa sarili
So dito kami ngayon guys sa hotel. May mga tropa rin pala dito na ano, pumasyal oh. Magandang hapon. Karating lang din namin. Si Marjan. Ay. Kumukuha rin ng lisensya. Ay. Ito pala yan. Si Verdeo. Kayo po. Ayan. Kayain sana namin kayo kumain. Kaya lang, yung ulam namin, alam mo naman, balas di sabog. Balas di sabog. Uy, ano balita? Dito rin pala yung ano, mga ano, Oh, hindi. mga bago. Hindi natin. Mga bago ba? Oh. Kelsey nandito. Uy! Nalipat yung parking ng Kelsey, nandito na. Uy, kumusta? Jessie? Si Jessie. Pangalan. Oh. Ito bagong dating. Kumusta? Ala, di dito sila nakakainom kaya pumunta ko rito. Ay, bawal. Ito, congrats. Ito si Mer, congrats. Pumasa rin. Punta na akong Woodstock bukas. Oo. Yan, nandyan yung puti. Si Jonel. Jonel. Si Wala na. Albert. Yan mo rin ako, si Albert pala. Si Albert. Bagong dating. Nagbabalik loob. Ano mo? Christopher. Christopher. Oh, Chris. Si Chris. Dito kayo nakakwarto? Sa kabila. Sa kabila. Yan sa Saudi. Para siya sa Saudi. Dalawa Saudi. Oo, yun Paano nga pala kayo nakarating dito galing Saudi? Ibang lasa nito. Sa Mercan din ba kayo? Mercan? Mercan. Through email lang? Email. Online. Oo, ang galing, di ba? So sa mga kasi maraming nagtatanong ng mga taga Saudi kung paano mag-apply. Noon na. Ako ba, di mo ba ako tatanungin kung paano ako nakabalik dito ngayon? Oo nga, no. Paano nga pala nakarating dito? Saan ka pumarada? Noon na. Hmm. Panay Facebook lang makita. Ngayon, nakita ko na. Oh, Personal. personal. na. Yun. Email lang kayo nag-apply sa ano? Email lang. O sa mga taga Saudi, walang imposible, di ba? Email lang. Email. In-entertain naman kayo ni Oo. Mercan. Mercan. So, So, may mga kailangan. Email lang din. Email lang. Yun. Anong taon kayo nag-apply? Mga halos 2 taon. 2 taon kakaantay rin, no? Oo. Kasi kahit nasa Saudi tayo, kailangan ongoing yung trabaho. Oo. Kasi yung batch 2018, nag-resign dahil nag-apply. So ngayon, hindi ka agad nakaalis, kailangan nila magtrabaho ulit sa Pilipinas. Oo. Oo. Kasi hindi na tanggapin pa. Walang present work. Present work. Oo. Saan yung isa? Kasama nyo? Yung isa si... Pilipinas galing yon. Oh, Pilipinas galing. ano ni Garoy? Wilfred. Wilfred pangalan. Paano ka nakarating dito, Bert? Nagbabalik loob. Saan mo pinarada ang truck mo? Sa commercial plate. Diyan sa Bari. Yung on-road? Hindi, parang may nirerentahan din kasi si EBD dyan. Oo. Parang 3 spot na parking. Malapit sa ano, no? Sa Chelsea? Malayo. Iba rin yun. Sa may Peterbilt. Dito lang. Pag dyan sa may Dunlop, dire-diretso ka lang dyan. Oo. Congratulations sa inyo. Welcome to Canada. Kumusta ang buhay Canada? Kumusta ang buhay Canada? Buti, swerte nyo. Summer na konti. Kumusta ang Canada? Scam! Kahit nasa Saudi ba may age limit? Nung sa akin, hindi na ako tinanggap sa Edad? Mercan una. Mm. Kasi umiritsa daw. Oo. Hanggang 45 to 48 lang. Oo. Tapos, nag-email si na i-process yung papel ko. Oo. Yun. Pero hindi na ako tinanggap sa Mercan. Anong taon ka nag-apply nun? Ilan taon ka nung nag-apply? 50. 50 na? Oo. Ngayon, 49 na siya. Pababa. So yun, walang imposible sa edad kasi kung qualified ka talaga at kailangan ni Mercan, lalo't kumpleto documents ka. Oo, complete kasi tagal na sa... Pag size sa- sa'yo. Oh. Pag hindi Ikaw sa'yo, Chris, ilan taon ka na Chris? 49 ako ngayon. Oh, 49 no? 49.
Puro senior na tayo nandito ah. Ikaw, Mer? 51. 51, oh. Isipin mo, Oo. nung nag-apply 56 siya, Ngayon, 51 na. 51 na. Oo. Nakakabata si Canada, oh. So yun, sa mga nagtatanong ng age limit, 25 to 45 talaga yan. Ngayon, kung yung application mo ay qualified ka talaga, Tapos, walang imposible. Baka masilik ka ni employer. Di ba? Yun, welcome to Canada. Medyo... Panay, bawat Review. vlog mo, tinitin namin sa... Bawat vlog eh. Bawat vlog, tinitin namin na sinong dumating. welcome back mo naman ako. Oh, yun. Welcome back sa hotel. Paborito ni Albert. Gilbert, ano? Albert, oh. So, sa mga nagtatanong, yung Mercan, kung legit, 101% legit lang. Almost. Oy. Welcome to Canada. Ano pangalan mo? Wilfred. Wilfred, oh. Pilipinas ka galing, no? Anong company? Hindi bawal sabihin, ha? Pwede sabihin yung kumpanya mo. Jelco. Wala ka na eh, umalis ka na. Jerko Company? Sa Pier? Hindi po, parang hardware po. Oh, yun. Ilang taon ka bago nakaalis? Ilang taon ka nagantay doon? 4 years. 4 years din? Ay di, inabot mo yung ano, Ang yung... kabatch namin, sina Kuya Juan. Rick Ano nationality mo pare? Diaz. Siguro. Eric Diaz, kabadж mo. Oh, nauna pa sila. Ayun, at least nakarating dito, di ba? Sa umpisa talaga, grabe pagsubok. Alam ni Albert yan, no? Talagang grabe ang preview. Sila ngayon kumukuha ng lisensya. Sabi ko nga sa kanila, pag nagtrabaho na sila, mahalin na nila yung Luna at wala ka nang magagawa. Oo. Kasama na siya sa buhay mo. Kinakailangan yakapin mo siya, yakapin Oo. mo. Hindi na pwede yung mag-aarte tayo. Dumi-dumi talaga. Kasi may laundry naman Sanay tayo tayo. dyan. Pag di mo niyakap ang Luna, imbis na makaya mo lunahan ng 3 oras, buti ka na 5 oras. Oo. Mahirap. Yung yakap-yakap mo, saglit lang yan. Mahirap, pero pag nakasanayan mo, Wala na. mas may maliliit pa sa inyo eh. Oo, kayang-kaya. Si Mang Kusing na Alita. ito lang kung magluna yun mas malaki pa sa kanya yung coin. Oo. Kung nagkarga ng coin yun, mas malaki pa yung coin. Sabi Hanggang niya, dito ko lang yun yung tito ko lang po. Tito mo ba si Jose? Oy. Parang pinsan ka. At least yun, baka isa siya sa mag-trainee sa inyo kung makapasa. Ano lang naman yan, pansamantalang iti-training, tapos kayo-kayo din pagsasamahin. Review lang talaga, mahirap talaga kumuha ng lisensya, talagang duguan. Kaya pag nakakuha kayo ng lisensya, pag mahalin nyo. nakakuha Kasi, kayo ng lisensya, testingin nyo agad. Speeding ka agad, baka mamaya PK ibinigay. kung pag natikitan, tunay. Pag natikitan tayo, pinalik yung lisensya mo. Tunay, oo. Baka mamaya takbo ka ng takbo, PK pala yung lisensya mo. Mahirap talaga trabaho Baka mamaya natin. binigay Nakikita lisensya nyo naman sa galing vlog ko, na di ba? ng ATM machine. Wala akong pinakitang magaan doon, puro mahirap. Pero, Pero nakita na yun talaga ang gawin dito sa trabaho. Kaya pag nakuha na, worth it na yung trabaho mo. Mababawi mo na lahat. review lang kayo ng review, huwag nyo isipin yung magiging utang nyo dito. Laki na Wala utang. lang. Kasi kasama yan sa magiging stress sa inyo. Isipin nyo lang yung review. Kasi lahat naman kami nagkaroon ng utang sa pagkuha ng lisensya. So hindi nyo naman mamalayan yan. Tapos na pala yung utang nyo. Ganun lang. Kasi pag sinahod natin, ito na eh. Wala na tayong isipin na magbabayad pa. Kaya nga, pagka nakakuha ka ng lisensya, testingin mo ka agad. Isipin mo yung babayaran mo sa lisensya, halos kalahating milyon. Oo. Sobra. Sobra. Oo. Tapos ibibigay sa'yo, piki lang pala. Testingin mo ka agad! Hindi na Wag naman yung ano, wag mo naman tirahin yung medyo may dimirit at medyo mapigat-pigat yun. Yung okay na yung speeding lang. Baka hindi ka pa sikat, laos ka na kagad nun pag may binirit.
Basta ako, pagka ano, huwag niyo ako gagayahin. Ang puro camera yung sasakyan ko. Putang ina. Tapapayan ko na nakaraan kahapon, 203. Na nakaraan linggo, 233. Putang ina. Ayun. Talagang legit ang lisensya Oo, mo. legit. Hindi kasi nung time na yun, karirin niyo ko yung lisensya ko. Oo. 5 years na. Oo. Putang ina. Maya-maya eh. Binuksan ko yung mailbox sa bahay. Sabi ko, putang ina. Puro ano ah. Kaya sabi ko yung LKG 407, sasakyan ko to ah. Tignan ko yung babayaran, puta na 233 na. Legit talaga. Legit. Ayop na. Ayan. Welcome na lang sa inyo. Welcome to Canada. Dumaan na kami na maligin. Huwag mamadali. May Saan mga... mo na? Ay! Wala na eh. Baka mahirapan ako maglakad. Sabi ay mo. Winnipeg. Mag-deliver pa ako sa Lunes. Tarp. Dito, mahalin nyo yung tarp. Kadena. Kasi kung magbubuhat tayo ng tarp na nakaganon, balakang madadali, yakapin nyo. Pagdating ng yard, pa. Balakang Yung talaga. kadena, kwintas mo, pintan po yung ratchet. John Cena ba? I-add kita, Mer, sa group. Okay. Kasi, ano, para may mga tanong-tanong ka about sa biyahe, loading, Messenger? o sa group chat. Sa Kelsey. Ano rin ako? dati Kelsey rin yung dispatch namin. Hindi, kabisado mo na lahat ng gawa eh. Sa mga bago kasi kailangan talaga. Hindi, Kabisado na. Ay po ka na, minsan na-overweight pa. Sipin mo, tumakbo ka dyan, 19,500 ang drive ko. puta. Wala na choice. Nakaalis na sa pick-upan. Nakalis na sa pick-upan. Yun ang isa sa yung pag-manage ng load, yung timbang kasi ngayon puro bukas mga inspection area, mahigpit talaga sila. Pagka nag-load kayo, huwag kayong aalis sa pag alam niyo overweight, Oo. makipag-away ka sa operator kinakailangan. Pag overweight, ayaw nilang galawin, tawag agad sa dispatch. Hindi yung aalis tayo tapos tsaka tayo magreklamo sa opisina. Tayo papapagalitan. Pag ayaw talaga nilang galawin, tanggalin mo yung hose mo. O ano gagawin mo? Iwanan ko yung truck, uuwi ako. Iwanan ko yung trailer, uuwi ako. Kaysa na may biyahe ko yan na overweight ako. Mamaya, ayusin nyo. So yun, welcome sa inyo, welcome. Magpagmatigasan kayo. Congratulations kay Mer. Susunod, kailan schedule mo? Wala pa. Wala pa? Ayan. Welcome Chris, Jesse, Wilfred. Welcome ulit. Welcome Alberto. Welcome back. Dati sa vlog lang. Oo. Nakita ng kagwapuhan. Ayan. Saan ka pala sa Saudi? Sa Riyadh. Riyadh? Riyadh, Jeddah. Oh. Ikaw Chris? Ganun din. Kasama ko sa Sasco Company. Sasko? Oo, Sasco. Sa ano naman ako dyan sa Al Rubaya. Sa Abkik. Parang masaya ata sa Kelsey, parang gusto kong bumalik ka. Wala na yung dati yung ginagawa natin, wala na. Malungkot na. Pati yung si Anthony, sabi niya, malungkot na talaga daw. Kasi dati kami, Wala na siya. Hindi na siya nagdidinis ng suka sa siya. yun ang namimiss niya. yung nagkakalat sa siya. Wala na siyang naiuuwing mga buti eh. Oo. Kasi dati, Friday pa lang hanggang Linggo. Kakabuli Inuman. mo talaga yung Friday na makauwi. Friday night. Sabi nga ni Tyler. Anong ma-violation ka sa highway basta makauwi ka ng Friday? Sabi ni Tyler, anong okasyon? Bakit every Friday nag-inuman kayo? Eh, kung grabe raw talaga mag-inom eh. Sabi ko nga, sir, stress reliever namin yan. Wala kaming family dito. Tsaka kahit sa Pilipinas kami, ganyan kami, sabi namin. Kaya wala talaga siya magawa. Kung hindi nag-contrans, hindi matigil. Contrans na. Isipin mo, ilalim ng B3 na may sumasaya. Sa sobrang lasing. Sa forklift. Gulong-gulong, may natutulog sa utawa. Pero nung tayo talaga masaya. Masaya kami. Pero kayo masaya pa rin naman. Yun lang, medyo patago na tayo. Hindi katulad doon,
noon na pati si Tyler parang nakikiraan na lang eh. Puta Di nagiinom. ba usapan? Alas 8 ng gabi magsisimula. Pagdating pa lang kami nagiinuman, alas 4 pa lang nagiinuman. Bukas pa opisina, mga lasing na eh. Mga lasing na. Oo, ganun ba dati? Sa sobrang luwag. Eh ngayon, malaking kumpanya na eh. Kaya, hindi. Oo. Hindi pa rin natigil yun. Nung wala na kayo, tuloy-tuloy pa rin. Nakikiusap na talaga si Tyler eh. Hindi, nandiyan pa ako nung Natigil? nung totally talaga wala nang inom, nandiyan pa rin ako. Anong papasok na yung contrans, no? Inabot ko si Contrans. Inabot mo ba? Oo. Oo. Siguro mga pa ako, mga 3 months. 3 months pa ako dyan bago ako wala. Oo. Sa Contrans. Ayun, basta tiyaga lang ha. Tiyaga. Tanong-tanong lang sa mga nauna dahil wala naman tayong... Kayo huwag lang kayo magtatanong sa akin, wala makukuha maganda sa... Nakalimutan na yung mga ni-review, no? Oo, basta Air Lake, Major Dipeg. Yun, welcome ulit sa inyo. Welcome. Oo, ito rin. Makita na namin sa vlog na yan. Sa YouTube to, sa YouTube. Yun. Kasi pinapanood ko rin sa bahay. Pag sa Facebook, wala sa TV. Oo, wala sa TV kaya sa YouTube ako nagano yung iba. Yun, congratulations pa rin. Siyempre, congratulations nakapasok kayo dito sa malamig na bansa. Kung hindi dahil Pero kay... ano na kayo, naka-class 5 na kayo sa kotse? Exam namin ngayong May pa. Huwag kayong kabahan pag bumagsak. Ako nakalimang take ako. Lakas loob lang talaga, no? Pag preno nung examiner, whoop! Sabi ko, $60 again! Back to the center. Inuunahan ka na prenuhan. Pag prinuhan ako, sabi ko dun sa examiner, back to NPI. Sabi ko sa kanya, sabi, gusto pa nung examiner umikot. Sabi ko, no. Hindi na rin naman ako papasa. Ano pag gagawin natin magpagod dyan? Sabi ko. So sa mga nag-a-apply, tiyaga-tiyaga lang. Biro mo, matagal kayo nagantay, no? Matagal na. Matagal din. Ikaw rin, ilang years ka rin nagantay? Ano? Dalawa. Si Mer, ilang years ka nagantay? 2 years din. Make it the load eh. Kasi ang mga nag-a-apply kasi akala nila pag nag-apply, alis ka agad. Kaya hindi pwede na mag-resign tayo sa trabaho natin dahil ang pag-aantay sa pagpasok ng Canada ay matagal. Hindi saka, ina-advise naman ni Mercan na wag ka muna mag-resign. Oo. Hindi sila... At least may trabaho ka pa. Kasi may mga sa Saudi, sa Middle East, re-resign daw sila para maka-apply ng Mercan. Sabi ko, wag niyong gagawin yan kasi nga Hindi tanggapin ng Amerika. hindi rin matatanggap. Oo. Kaya advice ko sa mga taga Saudi, yun, email na lang. Oo. Or kung kung may plano kayong iwanan ng talaga kumpanya nyo, kung wala rin kayong makukuha sa kumpanya, mag-emergency leave na lang kayo para Sa Saudi, email nyo sa akin yung ongoing trabaho mo, di ba? Oo. So yun lang. Ingat-ingat. At takbong pogi lang.